Marami na po tayong narinig na kwento tungkol sa mga taong yumaman sa crypto. Pero kung titignan po natin ang pattern, iisa lang ang kanilang sikreto. Yan po ay ang long-term mindset. At ngayon ay may babala. May babala na naman ang ilang eksperto na baka maulit ang parehong pagkakamali. Ang pagbebenta raw po ng XRP kapag umabot na ito sa $10. Ayan. Ayon po sa isang kilalang crypto figure na si Ginoong Eduardo Farina, ang pagbebenta raw po ng XRP sa presyo na $10 ay isa raw once in a lifetime mistake. Bakit kaya? Ano ba ang nakikita nilang potensyal kay XRP na hindi nakikita ng karamihan? Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin kung bakit may mga nagsasabing si XRP ay maaaring umabot ng $100, $1,000, or $10,000 sa mga susunod na taon. At kung bakit ang pagbebenta nito ng maaga ay maaring pagsisihan natin sa ating habang buhay. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Yan, ano nga ba ang babala ni Ginoong Eduardo Farina tungkol kay XRP? Si Ginoong Farina na isa sa mga kilalang personalidad dito sa mundo ng crypto ay nagbabala sa mga XRP holders. Ayon po sa kanya, kung ibebenta mo raw si XRP sa presyong $10, malaki ang posibilidad na pagsisihan mo ito habang buhay. Ipinunto po niya na maraming investors ang naglalak ng short-term profit nang hindi iniisip ang mas malaking kita sa hinaharap. Ang sabi po niya ay masyado raw mababa ang $10 kumpara sa tunay na potensyal na XRP, lalo na kung tuluyan na itong ma-adapt ng mga institution at maging bahagi ng global financial system. Ngayon ay bakit po may mga investor na nanghihinayang sa pagbebenta ng maaga? Balikan po natin ang history ni XRP. Noong pong November 2024 ay pumalo po siya ng lampas $1. Ito po yung unang beses sa mahigit 3 taon. Marami po ang nag-expect noon na babagsak ulit ito sa presyong 0.50 pero hindi nangyari. Imbis na bumagsak ay umakyat po siya ng hanggang $2. At dahil dyan, maraming nagbenta sa $1 ang nanghinayang. Hindi na sila naabutan hindi na po nila naabutan ang mas mataas na presyo. Ito po ang parehong pattern na nakita rin kay Bitcoin. Paano naman po naging inspirasyon si Bitcoin sa mga long-term holders? Si Bitcoin or BTC ay nagsimula po sa presyong wala pang 0.05. May mga tao noon na nagbenta sa $10 at syempre ang laki ng kanilang kita kung titignan po sa unang tingin. Pero kung ikukumpara po sa presyo ngayon na nasa $117,000, parang barya lang yung kinita nila noon. Isang halimbawa dito ay si Ginoong ZZ. Siya po ang founder ng Binance. Binili po niya si Bitcoin sa $600 noon. Pero sabi niya parang late na rin. Parang late na rin siya pumasok dahil may mga taong nakabili sa 0.10 pa lamang. At kamakailan lamang ay may mga early Bitcoin holders na muling lumitaw matapos po ang mahigit 10 years at ibinenta ang kanilang Bitcoin na nakuha po nila sa presyong wala pang $1. Yung ilang milyonaryo ngayon, ay literal na yumaman sa pamamagitan po ng kanilang patience. May ganito pong potensyal rin itong si XRP. Ayon niyo po yan sa ilang mga eksperto. Marami po ang naniniwala na kung magpapatuloy po ang adoption ni XRP, lalo na po sa global payments at saka institutional finance, pwede po itong maging susunod na Bitcoin sa performance. May mga nagsasabing pwede raw itong umabot sa presyong $100, $1,000. $100 ayon po kay analyst Javon Marks. $1,000 naman ayon po kay Ginoong Matthew Brynen na may 10-year forecast. At ang pinaka-bold or pinakamatapang ay ang $10,000 daw by 2027 ayon po kay Ginoong Jake Claver.
Isipin po ninyo yan, kung hawak po natin ngayon sa XRP sa presyong $2.50 at ibebenta natin ito sa $10, ang gain po natin ay $300% lamang. Pero kung pag umabot po siya ng $1,000, ang gain po natin dito ay mahigit 40,000%. Kung sa $10,000 naman, literal na life-changing money na po ito. Ngayon ay may risk din ba kung maghintay tayo ng matagal? Kasagutan po sa katanungan na yan ay syempre, oo, meron. Yan, may mga traders po na nagsasabing mas mainam na mag-secure ng profit habang available ito. Hindi raw dapat puro hopium ang basihan ng decisions natin. Lalo na kung may mga bills, emergency o pangangailangan tayo sa tunay na buhay. Kaya para po sa iba, ang pagbebenta po sa $10 ay safe na kasi may kita na agad. Pero ayon po kay Ginong Farina, kung titignan mo raw ang mas malawak na picture, baka yung $10 ay simula pa lang ng journey ni XRP. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto investors. Ayan. Kung ikaw po ay isang Pinoy trader o investor, malaking bagay po ang ganitong klase ng insight. Kasi karamihan po sa atin mas gusto ng short-term gains. Pero kung magbabago po tayo ng ating mindset at magiging mas strategic, mas mataas po ang chance na makakuha tayo ng life-changing gains gaya ng mga early Bitcoin holders. Dito po papasok ang tamang risk management at ang disiplina. Hindi naman sinasabing huwag kang magbenta. Pero kung may 1,000 XRP ka, bakit hindi mo ibenta ang kalahati sa $10 at i-hold ang natitira? Para kung tama nga ang forecast na abot ito ng $100 o higit pa, hindi ka po maiiwan sa panghihinayang. Yan, bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay sa totoo lang ay nakakatukso po talaga na ibenta agad kapag malaki na ang ating kita. Pero kung babalikan po natin ang kasaysayan ng crypto, yung mga pinaka nakakalamang ay hindi yung mabilis nagbenta, kundi yung talagang matagal naghintay. Sa XRP po ay may matinding potensyal, pero tulad po ng lahat ng crypto, may kasamang risk. Kaya importante po na i-assess natin ang financial situation natin at ang ating goals. Pero kung kaya po nating maghintay, baka tama nga si Ginong Farina ng pagbebenta sa $10 ay maging isa sa mga pinakamalaking pagkakamali sa ating buhay. Kaya ang tanong ngayon ay magbebenta ka ba kaagad o hahayaan mong si XRP ang magdala sa iyo sa tunay na financial freedom? At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.